Ganyan ang ginagawa ng mga bubuyog. Pag sumipsip ng pollen dito sa lalaking bulaklak, isinasali niya sa babae, kaya mabilis lumaki ang bulaklak, ang bunga ng pipino. Yan. Tayo ngayon ay magmamanual pollinator dito sa bunga ng pipino. Dahil ngayon ay walang bubuyog na lumilipad at mga paro-paro, ito makikita nyo, madami ang buko ng aking tanim na pipino, hindi naman tumutuloy at ito ay natutuyo. At ang ating gagawin ay itong manual na, ganito yung pamamaraan. Tayo mga kabayan ay kukuha nitong bulaklak na lalaki nitong ating pipino. Yan, yung bulaklak na lalaki, kita nyo, yung walang kabit na bunga. Ito naman mga kabayan, yung babae, yan, yung kanyang bulaklak na may kakabit na bunga. Ngayon, ang ating gagawin ay tayo kukuha ng lalaking bulaklak at ating idadaop dito sa puwit ng babaeng bunga ng pipino. Mga kabayan, ang lalaking bulaklak, ang ating gagawin, yan, ating idadaop na ganyan sa babaeng pipino. Yan, ganyan. At ang paggawa nito ay sa umaga habang fertile pa ang mga bulaklak. Katulad nito mga kabayan, yan. Ating iano sa puwitan ng bunga na may bulaklak. Yan, mga 2 beses o 3. Lahat ating iano, isasalin yung pollen. Ganyan ang ginagawa ng mga bubuyog. Pag sumipsip ng pollen dito sa lalaking bulaklak, isinasali niya sa babae, kaya mabilis lumaki ang bulaklak, ang bunga ng pipino. Yan, ikaya natin yan hanggang sa siya ay magkaroon na ng malalaking bunga. At ang paggawa nito ay kinakailangan tuwing umaga, araw-araw, hanggang hindi natatanggal itong ganitong bulaklak. Yan. At itong pamamarang itong mga kabayan ay ginagawa lang natin kapag ganitong tag-araw at walang naglipanan ng mga pollinator at walang bubuyog at mga paru-paro. Yan. Ikaya natin yung lahat ng bunga. Kabayan, yan ang nangyayari pag hindi kayo nag-manual pollinator na yan, nalalaglag na at ito naninilaw hanggang sa siya ay matuyo. At kapag naman may damage na itong ating bulaklak na lalaki, kukuha ulit tayo. Marami namang bulaklak ng puno ng pipino. Yan. So, ganyan lang mga kabayan, pamamaraan. Huwag lalampas ng alas 10 ang paggawa natin dahil hindi na-fertile yung ating mga bulaklak at yung bunga. Napakaganda ngayon ng dahon ng aking mga pipino. Talagang siya ay malusog at malalaki. At ito ay aking nilagyan na ng fertilizer na putas sa kanyang puno. Yan. Yan, napakaganda na niyang malalaki ang dahon. Aking tinanggal ang dahon sa baba para hindi na nakakaabala at nakakaroon ng mga maraming peste. Ay di aking kita ngayon at aking naiisurihan ng organic pesticide na aking ginawa. Itong dahon yan. Yan naman pagka hindi sa puno lang kayo magtatanggal ng dahon habang medyo malaki na yung kanyang puno, hindi mamamatay yan. Mas lalo pa nga gumaganda kapag nandito na sa ibabaw ng balag. Okay, ninyo. Ang dami ng mga buko. Yan. So yan mga kabayan, kailangan isinyer sa inyo ang pamamaraan ng pagpopollinate sa tag-araw nitong ating mga tanim na pipino. Yan. At nang ha-harvest itong ating pipino, ito ay malalaki, hindi katulad ito ng mga grain. Yan yung po, sobrang isang tangkal. Ito yung mga 1 kilo, ang bigat nito, ito atin ang kukuhanin. Kahit ito yung malaki na, ito ay mura pa, hindi pa ito magulang. Yan. Makuha pa tayo din eh. Anong lalaki mga kabayan? Kabayan, yung aking cucumber. Yun ang kanyang haba, halos 1 pie, 11.5 inches. Ngayon ay atin na matitimbangin ilan ang timbang. Yan mga kabayan, yung aking malalaking cucumber, kita nyo parang upo, 1 kilo ang isang haba. Yan, kalalaki oh.